So ayan o, magandang araw ulit sa inyo lahat mga paps. Welcome back sa ating channel, no. So magandang araw sa inyo lahat dyan. Bali meron tayong tanggap dito or ginawa. Bali recap na to kasi na-troubleshoot na natin siya. Hindi ko na na-videohan yung actual talaga na pag-repair kasi yung plano ko sa channel na to is yung mga ganito lang, yung pag-recap, no, sa mga sira ng TV, kung ano yung pinalitan, kung ano yung naging sira at ano yung mga parts na pwede pinalitan, yung mga napalitan, no. Kasi medyo nang madali kasi tayo kasi marami pa tayong mga gagawin. Marami pa tayong mga kailangang tapusin na unit, no. So ito ngayon siya isang Tivan 43 inches. Hindi pa to smart TV. Basic LED TV pa lang to. Ay hindi, Samsung pala. Samsung pala, hindi pala siya Divan. Nakala ko kasi Divan eh. Yan, no. So Samsung pala siya, Samsung 43. UA43N 503ER. Yan, akala ko Divan to . So, yung naging problema niya is wala siyang power, no. Dead set talaga, wala tayong makikitang standby red dito sa may indicator niya. So, kahit sinasaksak pa natin, wala siyang power, no. Mostly, very common po ito na problema sa mga ganitong unit ng Samsung, no. Kung hindi man siya panel issue, walang power, yung no power issue, yung problema. So, yung kadalasang sira niyan, pag mga ganong problema, masilan lang yung, hindi po yun common na dito sa may primary yung problema, kundi dito sa may secondary. So, anong parts yung nagkakaroon ng problema? So, dito sa ginawa natin ito, marami na ito na experience or na-encounter na ganitong problema. Ay, yung kanyang diode, ito yung kanyang Schottky diode, special diode to, na para sa 12 volt supply, magso-short siya, magiging shorted siya. So yun yung very common na sira sa mga ganitong model ng Samsung, no. So ito, bali pinalitan na natin yan kasi nga sinabi ko rin na bali recap yung gagawin natin, no. Ito, bali yung pinalit natin na diode nito is SB15, kalimutan ko na anong tawag doon. SR1510. So yun ba, tama ba tayo? Pasahingan natin, no? Bahira, nakalimutan ko na. 5150 pala. So SR5150, 5 amperes, 150 volts maximum, no. So bali ito yung kanyang original. So dito na siya. Ito yung mga, bali isang diode lang yung problema, pero yung ginawa natin is dalawang diode yung pinalitan natin. Kasi doon sa mga experience natin, based sa itong experience, kapag pinalitan mo to ng hindi same number, ayan, gagana siya, pero kalaunan, yung isa naman yung magkaroon ng problema, so back job siya or babalik naman ulit yung unit. So yung ginawa natin is isa lang yung diode na sira. Ito, basta ito may isang sira na diode nito, pinatay natin ng dalawa na same number na SR5150. So yung original number niya MBR 3H150S. Yung ito, kung search natin to, nasa mga 3 amperes, 150 volts maximum. So yung ginawa natin is nagpalit tayo ng 5 amperes, same voltage, 150 volts. Ayan. Then check natin tong kanyang, kung asan dito yung problema. Ayan. So pwede natin yung tester natin. Ayan, naka-buzzer tayo. Ay, hindi pala. Ayun, naka-buzzer na tayo, no? So tingnan natin dito asan yung problema nito. Isa lang yung shorted niya. So wait, hindi makita. Ayun, itong isa hindi okay, yung isa bali savings na natin to. Ayan, oh, hindi po siya shorted. Okay po yung reading nito kasi kadalasan talaga isa lang yung nagiging shorted. Ayan, oh, tapos ito yung shorted nya. Ayan, so bali napalitan na natin yan at nag-normal na rin yung unit natin. So check natin kung meron ba tong 12 volts na supply, kasi ito yung nagdadala sa 12 volt supply natin, yung dalawang diode na yan. Yan, ground ko muna. Ito, so lang. Nakarainin nyo deh. So saksak ko muna, no. Wait lang, sandali, nalalaglag na naman yung pambihira, yung tester natin. Saksak ko. Kunin natin yung tester. Ayan, bumukas yung backlight, labas na rin yung logo ng Samsung. Ayun, oh. So ito yung 12 volts natin.
Ayan. Ito yung 12 volts natin. Pakita lang natin para mapatunayan natin ito yung 12 volts, no? Ayan, ito yung 12 volts. So, kaya siya wala siyang power or dead set siya. Kasi hindi makalabas yung 12 volts na magsusupply sa iba pang regulator para mapalabas yung standby voltage natin na 3.3. So, ito yung main supply ng ating secondary 12 volts. So, nagkaroon ng short dito yung diode niya. So, hindi makalabas yung ibang supply kasi shorted yung main supply na 12 volts. Walang makapag-supply doon sa mga secondary regulator, no? Ayan. So, nung mag-troubleshoot natin, pinalitan natin ng diode. So, lumabas na yung 12 volts. Then, yan. Gumana na siya. Ayan, o. Umukas na yung kanyang panel. Then, ayan. Lumabas na kanyang yung logo ng parang startup ng Samsung. Ayan, o. So, ito lang yung mga gusto kong ibahagi, no, sa araw na to. Bale, hindi ko napakita yung actual na repair kasi very common naman to. Marami na tayong mga gumagawa nito, marami na tayong mga video na ganito, no, sa ating first channel at saka second channel. Then sa mga kaibigan natin, mga technician, marami na mga gumagawa ng ganitong video. Yung problema is yung diode. So mostly yung mga dahilan nito, talagang sirain yung original na diode ng mga ganitong unit. Kapati nga doon sa mga 32 inches, mga old model pa, ito lagi nasisira yung diode nun, yung tulad ng number nito. So ginawa natin is papalitan natin yung diode nito, tapos yun magno normal na siya. So very common to na problema sa Samsung at saka doon sa may TCL na nagagawa natin, no? So very common po siya, and maganda na po tong ganitong unit o ganitong klaseng diode na ipapalit natin kasi matibay siya, kasi hindi ko pa na-experience na nag-back job yung unit na pinalitan natin ng diode na nasira ulit yung diode na yung ipinalit natin. So hindi pa natin na-experience yan. So sulit ako. Believe ako sa diode na to, no? Galing to sa online. Nabibili natin to sa online nasa mga 75 300 pesos nga ata. Bali 20 pesos, 300 pesos, no? So hindi naman po siya kasi masyadong kamahalan. May kamahalan. Tamang-tama lang po yung presyo ng diode na to. So mas maganda siya kasi ito yung diode na to yung pinapalit natin sa may Samsung at saka doon sa may TCL at sa mga iba pang mga doon sa board niya ng yung mga platinum at mga DVD player. Very common din na masisira yung secondary supply doon sa may 12 volt supply, no? So yung pinapalit din natin is ito, same din na diode, no? Ito rin ng value at saka number ng diode na pinapalit natin doon sa mga platinum, no? Junior 2, ayun sa mga Reyna, very common na diode yung problema. So ito yung mga pinapalit natin, no? Pinagpalit natin na diode. So naubusan na tayo nito, last piece na natin to. So mag-order tayo ulit, no, para sa may future repair na natin, no. So ganito lang yung video natin mga paps, no. Bali, sana kahit pa paano may nakuha kayong ideas ng ginawa ngayon. May God with us always. Hanggang dito na lang. See you in our next video. Bye bye.